Morning at happy Sabbath sa ating lahat. At purihin ang Panginoon na tayo muling nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral ng kanyang salita. Ako po ay sumalo sa schedule ni Brother Bench kasi siya po ay nagpunta sa Katiil. So sa umaga pong ito, I was actually planning to discuss a different topic. Pero sa mga recent events na nangyari, ay gusto kong bigyan ng emphasis yung mga bagay na nangyayari sa paligid natin. Um, the title of our study for this morning is Signs of the Times, A Call to Faith and Preparation. Siguro po aware ang lahat sa atin sa nangyaring sunog sa malaking bahagi ng Los Angeles, and a lot of people have lost their um, properties, and few have lost their lives. But I'd like to point it dun sa ating kalagayan sa panahong ito na bakit nangyayari yung ganitong mga bagay. Masabi po sa Matthew um, 24:6-8, it says, "You will hear wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines, earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains." So sa point pong ito ay hindi tayo dapat magulat, hindi tayo dapat magtaka na nangyayari sa panahong ito ang mga bagay na naririnig natin at nararanasan ng ibang mga tao. Kahit tayo mismo ay sometimes we experience this kind of calamities. Pero ang sabi po ay hindi ito dapat ikabigla, hindi ito dapat ipagtaka sapagkat ito po ay isinulat na sa propesiya. Magkakaroon ng mga digmaan at alingaungaw ng digmaan, subalit huwag tayong mabahala sapagkat ang mga bagay na ito ay kailangang mangyari pero hindi pa ito ang wakas. Ano po? Ang mga bansa ay mag-aalsa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon ng tagutom, lindol sa iba't ibang lugar, at ito ay pasimula pa lamang katulad ng sa panganganak. So, ano po ang dapat nating maintindihan tungkol sa mga signs of the end times? So, yung Matthew 24 po ay isang bahagi lamang, pero yun po ay tumutukoy sa nangyayari sa mga bagay sa panahon natin. Sa ngayon po ay meron tayong mga balita ng wars and political turmoil. Isa sa mainit ngayong usapan, pasensya na po, ang amin pong internet ay kanina pa at kagabi pa pala, wala-wala. So muli po, isi-share ko ang aking screen. So ito pong gerang napipinto sa pagitan ng Turkey at ng Israel. Some people would like to think it as a fulfillment ng kanilang inaabangang propesiya. Pero ito po, pag tiningnan natin sa balita, hindi po ito tumutukoy doon sa paglusob ng Syria upang sakupin ng ng Turkey para sakupin ng Israel, o Israel para sakupin ng Turkey. Ang war po na napipinto sa pagitan ng dalawang bansang ito ay yung sinong magkokontrol ng lugar ng Syria. So it's a different story kung sasakupin ng Turkey ang Israel. So ito po, pag tiningnan natin yung mga nakikita nating balita tungkol sa war, it's between Turkey and Israel on the control doon sa nagibang rehimen sa Syria at paano nila aayusin yung kalagayan doon sa Middle East. So sabi po dito,
The agencies of evil are combining their forces and consolidating. They are strengthening for the last great crisis. Great changes are soon to take place in our world and the final movements will be rapid one. Hindi lang naman po Turkey and Israel ang binabantayan natin. Ongoing pa rin yung war ng Russia and then ng Ukraine. We never know kung kailan muling sasabog ang giyera sa pagitan ng North Korea and South Korea, Taiwan and China, and it could also be United States and China, and may include po doon ang Philippines pag nagkataon. But these are rumors of wars. And alam natin na sa bahaging ito ng kasaysayan ay maraming mga bagay na ganyan ang mangyayari. At magiging mabilis po ito. Mas magulo pa ang aasahan natin sa mga susunod na panahon. Ang political condition, even dito sa ating bansa, ay hindi po maayos. And I think yung Myanmar ba or something, ay nag-cancel ng kanilang hosting ng Southeast Asian Games kasi merong political problem sa lugar nila. So, hindi lang po sa isang bansa, halos sa buong mundo ay nagkakaroon ng sariling problema ang mga bansa. At ito po ay eventually magkakaroon ito ng alam natin na merong pinaplano na magkaroon ng World War. Hindi natin alam kung kailan o paano sisimulan. Pero eventually, these rumors of wars are beginning to build up. At hindi na po natin dapat yan ipagtaka. And there will be moral decay and spiritual deception in the last days. Sabi po sa 2 Timothy 3:1-5, this know also that in the last days perilous time shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, and holy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. So, Paul has given more detailed events that's going to happen in the last days. He talks about not the political event, but rather the condition of the character of the people today. So marami na po ngayon ng mga tao na mahal nila ang kanilang sarili. Sila'y sakim, mayabang, mapagmataas, manunuya, suwail sa magulang, hindi mapagpasalamat, walang kabanalan, walang pag-ibig, hindi marunong tumupad sa usapan, at nag-aakusa ng mali. At marami pang mga masamang ugali na makikita na natin sa panahong ito. Ito po, maraming magiging traidor, maraming mapagmataas. At may anyo ng kabanalan pero tinatanggihan ng kapangyarihan ito. So hindi na po tayo magtataka kung even sa within the circles na meron tayo ay may nakikita tayong ganitong mga pag-uugali. Sapagkat ito'y bahagi ng tanda ng huling kapanahunan. So what else? Sabi po, the prevailing spirit of our time is one of infidelity and apostasy. Sad to say, ang cheating ngayon ay parang normal na sa mga tao. Na para bang pag-iisa ang asawa mo, mahina ka. Pag hindi mo kaya mang babae, mahinang nilalang ka, o yung babae hindi kaya mang lalaki, parang ganon. So sa kalagayan ngayon ay parang ang hirap na makakuha ng katapatan sapagkat nasa panahon tayo ng infidelity and apostasy. The spirit manifested in the earth is a spirit of pride and self-exaltation. Men boast of illumination, which in reality is the blindest of presumption. Many do not hesitate to exalt human reason, to idolize human wisdom, and to set the opinions of men above the revealed wisdom of God. So ito po yung realidad na nakakalungkot na ang mga tao ay masyadong nagmamataas. Kanilang Sinasantabi ang salita ng Diyos para sundin ang kanilang sariling kaisipan and to think na akala nila sa kanilang sarili sila'y matatalino. Yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos ay napakarami ngayon. At yung iba naman na naniniwala sa Diyos ay pinangungunahan ang Diyos. What else? Sabi pa sa Prophets and Kings, same lang halos yung statement pero ang sabi dito,
But in reality, the blindness of presumption, human theorists are exalted in place where God and His law should be. So people today are obeying yung kanilang sariling kagustuhan kesa sa kalooban ng Diyos. And what else? Magkakaroon ng natural disasters. There will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. Now, so far, hindi pa tayo nakakaranas dito sa Pilipinas ng ganito. Pero sa atin, possibly. But for some people na walang trabaho, walang kabuhayan, walang pinagkakitaan, they're already suffering from malnourishment. Pero sa ibang mga lugar talaga ay dumadanas talaga silang tagutom kasi wala silang tubig, wala silang halaman, walang makain. That's why there's so many things that we can still be thankful for. Ano po? Bagaman mahirap yung buhay natin dito sa Pilipinas. Pag nagutom ka, marami ka pang makukuhang dahon sa paligid mo. Yun ay kung nasa probinsya ka. Kung nasa syudad ka, medyo mahirap din. Kaya pinapaalis tayo sa syudad. But eventually, hindi na po tayo dapat magtaka na ang mga bagay na ito ay nangyari sa paligid sapagkat bahagi ito ng tanda ng wakas. Alam natin na magkakaroon ng malakas na mga bagyo, hindi lang dito sa Pilipinas, o hindi sa iba't ibang bansa. Sana ba yung mga binaha? Dito po sa Pilipinas ngayon, binabaha ang ilang mga syudad sapagkat ang kanilang drainage system ay hindi tama. Pero magtataka rin kayo na kahit walang bagyo, naguguho yung lupa, mga lugar na dati naman ay maayos, biglang mababaltaan mo na lang, nasira na yung buong kalsada. Doon po sa amin, sa Camarines Norte at sa Camarines Sur ay merong mga nagigiba na lang na kalsada, wala namang bagyo. And sa ibang mga bansa, mga lugar na hindi binabaha, ngayon ay binabaha na. Sa Mecca na wala naman dating ulan, ngayon may baha na. Sa ibang lugar na wala ding yelo ay umuulan ng yelo. And maraming mga hindi normal na pangyayari na kalamidad ang nangyayari na sa iba't ibang lugar. Ano po ang dahilan? Sabi kasi dito, the restraining spirit of God is even now being withdrawn from the world. So yung espiritu ng Diyos na pumipigil sa mga kalamidad na ito ay unti-unti nang tinatanggal. Hurricanes, storms, tempest, fire, and flood, disasters by sea and land follow each other in quick succession. Science seeks to explain all this. The science is thickening around us, telling us of the near approach of the Son of God are attributed to any other but the true cause. Now, some people will think na yung nangyaring fire doon sa Los Angeles is caused by, sabi sa balita, by a homeless man na meron siyang blowtorch. And then, paano nagkaroon ng hindi maapulang apoy? Nakakapagtaka ano po. So, katulad ng mga trainees natin na nakaranas ng forest fire doon sa Mountain Province, yung maliit na apoy, kapag ito ay nahanginan at tumama sa mga tuyong dahon, ay maaari po talagang mag-cause ng napakalawak na pinsala. At hindi po biro yung nangyaring pinsala sapagkat nakakapagtaka naman talaga na isang komunidad na dinisenyo para maging maayos ay biglang nawala sa mapa. Kung titingnan po natin ito po ay halos isang syudad po ito, ano? Kalimutan ko kung anong tawag dito sa lugar na to. Ay hindi na po rin natin dapat ipagtaka sapagkat ihinula na po ng ating propeta na sinabi niya that time is near when large cities will be swept away and all should be warned of this coming judgment. Alam natin during sa time na Sister White nagkaroon ng lindol sa Los Angeles pa rin yata yun. Sa San Francisco naman pala. So, God is bringing justice and judgment to people, to places na matataas ang immorality, ang kriminalidad, and so on and so forth. I'm not saying na masasamang tao po ang nakatira dyan, but isang bagay na magtataka tayo na bakit yung lugar nilang yan ay naubos, natupok ang lahat, samantalang napakaganda ng mga bahay dyan, mamahalin, marami silang mga fire prevention devices na inilagay din dyan. Pero magtataka tayo bakit naabo ang buong lugar nito. Pero hindi pala tayo dapat magtaka sapagkat ito ay nakasulat na. Ano pong sabi? Now, bakit ko po gustong bigyan ng emphasis yung lugar na Los Angeles?
Kasi po, may mga tao na nagdududa sa prophetic gift ng Sister White. Now, kung papansinin natin, she specifically said na nag-warning siya sa church na huwag maglagay ng investment doon sa city, especially ng mga expensive buildings. O sabi niya dito, a similar caution was given in regard to building in Los Angeles. Repeatedly, I have been instructed that we must not invest means in the erection of expensive buildings in cities. And take note, Los Angeles mismo yung binanggit. Bakit sinabi ng Panginoon na ah, bakit sinabi ni Sister White? Pero ang sabi sa kanya kasi, I have been instructed. So, sino nagbigay sa kanya ng instruction? So, on another note, pansin niyo po dito sa kanyang sinulat sa Councils on Health 166. In August 1901, while attending the Los Angeles camp meeting, I was in the visions of the night in a council meeting. The question under consideration was the establishment of a sanitarium in Southern California. By some, it was urged that this sanitarium should be built in the city of Los Angeles, and the objections to establishing it out of the city were pointed out. Others spoke of the advantages of the country location. So merong pagtatalo. Sabi ng iba, mas maganda sa city natin ilagay. At ito ang magiging advantage. Sabi naman ng iba, mas maganda sa countryside natin ilagay. Pero pansin nyo po, ano yung instruction sa kanya? There was one among us who presented this matter very clearly and with the utmost simplicity. He told us that it would be a mistake to establish in a sanitarium within the city limits. So hindi po ba nakakamangha na yung instruction specifically na wag sa city maglagay ng sanitarium, specifically sa Los Angeles, ay ibinigay na ng Panginoon sa mga Seventh-day Adventist noon pang panahon. 1901, sinabihan na siya, wag kayong maglagay. So expected na itong city sa Los Angeles ay magkakaroon ng mga bagay na hindi maganda. Kaya pinagbawalan ng Panginoon na mag-build doon. And take note of this. Sabi po dito sa news ng CNN, no water system in the world could have handled the LA fires. With all the modern equipments, may eroplano, may bumbero, may lahat ng bagay na pwedeng imbentohin ng tao halos para ma-prevent ang fire, ay ginawa na nila. Pero bakit hindi naapula yung apoy? Pansinin niyo po. Ayon sa hula, fires will break out unexpectedly and no human effort will be able to quench them. The palaces of earth will be swept away in the fury of the flames. Sino po bang nakatira doon sa natupok na lugar sa Los Angeles? These are the elites. These are rich people. Ano po? Millionaires. Probably meron pa dong billionaire. And everything ay gagawin nila para ma-prevent na masira yung bahay nila. But sabi ng hula, no human effort will be able to quench them. Now, if until now we are still doubting kung si Sister White ba ay may prophetic gift, ano pa po bang sign ang gusto nating makita na yung kanyang mga isinulat ay inireveal sa kanya ng Panginoon at hindi lang haka-haka o hindi niya ito kinopya? Kasi kapag hindi tayo naniwala doon sa prophetic gift niya, ang atin pong movement will be left without a prophet, without a vision. Sabi ng Biblia, without vision, the people perish. So, these are evidences na pinapakita sa atin na itong mga pangyayari sa huling araw, specifically halos word for word po no water system in the world could have handled the LA fires. No human effort will be able to quench them. Sinulat noong 1890, naganap ng 2025. Imagine, with all the advancements sa technology, natupad ang ihinula. So I hope kung meron pa tayong pagdududa sa prophetic gift ni Sister White, let us reconsider our position. Kasi po, mahirap lumaban sa mensahero, sa mensahe ng Panginoon. Hindi naman si Sister White po ang kinakalaban natin kung hindi ang Panginoon na nagbigay sa kanya ng mensahe. So saan tayo may safety?
Sasabihin ng iba, "Ay, nasa country living kami, hindi na kami masusunog, hindi kami magigiba, o hindi kami ganito ganyan." Imagine po doon sa lugar namin sa Camarines Norte. Liblib naman po yung lugar na yon, tabi nga lang ng highway, pero bundok pa po yun, hindi po yun mataong lugar. All of a sudden, yung bahay mo wala na kasi gumuho na yung pinagtatayuan mo. Sabi po dito sa Review and Herald, the daily record of disasters shows that there is no safety anywhere. Now, people today are, until now, ano po, pag sinabi kong nakatira kami doon sa paanan ng bulkan, and the reaction of people, ba't nandun kayo? Napakadelikado naman yan. So ito po yung sabi. Even in our homes, we are in danger. There's no safety anywhere. Maliban na iniingatan tayo ng Panginoon, kahit nasa ang lugar tayo, tayo nasa panganib. For storms, floods, and fire are sweeping off thousands, while earthquakes are destroying additional thousands. If there was a time when we should be sober and watch unto prayer, it is now. Balikan po natin ha. Yung talaan ng mga sakuna ay nagpapakita na wala ng kaligtasan o kasiguruhan kahit saang lugar. Kahit natutulog tayo sa ating bahay, pwede tayong magkaroon ng hindi magandang pangyayari. Pwede tayong tamaan ng bagyo, ng baha, ng apoy. Pwede tayong maguhuan ng bahay natin sa lindol. Pero, merong pero. Kailangan lang nating manatiling matino, sober, hindi lasing, at magbantay sa panalangin. Ngayon, sapagkat ang buhay natin ay magiging safe lamang kung ito'y nakatago kay Kristo sa Diyos. We need every day to purify ourselves even as He is pure. There is always hope for us in God. Faith is our defense, for it connects our human weakness with divine power. Hindi ko po sinabing maging presumptuous tayo, na tumira tayo sa tuktok ng bulkan o tumira tayo sa gitna ng dagat na tinatamaan ng bagyo. Hanggat maaari ay tumira tayo sa lugar na kung saan alam natin na hindi disaster-prone area. But whether we like it or not, yung mga lugar na safe na alam natin dati, ngayon binabagyo na, binabaha na. So wala po talagang ibang pwedeng pagbasehan, panghawakan, maliban sa tayo ay magtiwala sa pag-iingat ng Diyos at maiingatan niya lamang tayo kung tayo'y pinananatili natin ang ating mga sarili araw-araw na dalisay katulad naman ng ating Panginoon. So the end is near, probation is closing. Oh, let us seek God while He may be found, call upon Him while He is near. So ano po ang binabantayan natin dapat? Yung gera sa Middle East? Yung gera ng China? Ano pa ang binabantayan? Ang binabantayan natin dapat yung pagsasara ng pintuan ng awa. Kailan ito mangyari? Ang sagot po hindi natin alam. Sapagkat alam natin na mauunang magsara ang probation ng bayan ng Diyos kaysa sa sanlibutan. So kapag binantayan natin yung mga pangyayari doon sa Middle East, baka sarado na yung pintuan ng awa sa atin. Akala natin kadamay pa tayo doon sa bukas yung pintuan ng awa, ay mahuli na pala tayo. Tandaan natin, kung meron tayong oras na dapat maghanda sa pagsasara ng pintuan ng awa, ito po yung panahon ngayon. Hindi po kung kailan pa natin tinitingnan, sa ganito pa, hindi pa naman nangyari itong bagay nito. When we do that, wala po tayong pinagkaiba sa time setter. Ano po ba sa time setter? Sa time setter, ang kanilang binabantayan, yung oras na kanilang kwinenta. Sa event setting naman, ang binabantayan, hanggat hindi ito nangyari, hindi pa dadating ang Panginoon. While everything is falling into place and every disaster and calamities is happening around us, ano po ang assurance? Ang assurance po, sooner or later, probation is going to close. So anong pinagtutuunan natin ng pansin? Hindi ba dapat paano natin nasisiguro na sakdal ang ating kaluluwa? Paano kung bantay tayo ng bantay sa ibang tao? Ang tingin natin masama sila. Baka sa kakabantay natin sa kanila, sila maligtas, tayo hindi. So kung meron tayong dapat pagtuunan ng pansin, is pagtuunan natin ng pansin kung tayo ba ay tapat sa Diyos sa araw-araw.
Ipanalangin natin yung mga kapatid natin na sa tingin natin ay hindi pa nakakasunod. Pero ang pinakapagtuunan natin ng pansin ay ang ating mga sarili. So ano ang layunin ng Diyos sa mga pangyayaring ito? What are God's purpose? What is God's purpose in these events? Bakit hinahayaan niya na ang mga pangyayaring ito ay maganap sa panahon natin? Ano ba ang kalagayan ng mga tao sa panahon ito? So the first purpose is God is calling us to repentance. And sino ba dapat magsisi? Sabi po sa Luke 13:3, sabi ni Jesus, unless you repent, you too will all perish. Lahat po tayo ay tinatawagan na magsisi. At ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita sa atin na malapit na ang panahon, kaya kailangan nating magsisi. Sabi ni Sister White, God has a purpose in permitting these calamities to occur. They are one of His means of calling men and women to their senses. By unusual workings through nature, God will express to doubting human agencies that which He clearly reveals in His Word. Kasi may mga tao na hanggang ngayon hindi pa rin naniniwala sa Panginoon. So, pinapakita ng Diyos na itong mga kalamidad na ito ay katuparan ng isinulat sa banal na kasulatan. And this is also a test of faith. Bakit? Kasi kapag tinamaan tayo ng disaster, kanino tayo asa? So kami po dito sa aming lugar, sa Bicol, ay sanay na sanay po kaming tamaan ng iba't ibang sakuna. Meron kami ditong bagyo, meron kaming lindol, at meron pa kaming bulkan. So, kung baga, gold medalist kami pagdating sa disaster. And whenever there's a disaster coming, whether natural yan or spiritual or sa ating pangsarili, ito po ay pinapadaan sa atin ng Diyos para tayo ay maging dalisay. Upang tayo ay maging, sabi nga dito, ma-purify at ang ating halaga ay maging mas mahalaga pa kaysa ginto. So ano pong kailangan natin gawin habang tayo ay nasa kalagayan na tayo sinusubok sa ating pananampalataya? Sabi po dito, soon grievous troubles will arise among the nations. Trouble that will not cease until Jesus comes. So ano pang ini-expect natin? Kapag nakatapos ba ng isang sakuna, hanggang doon na lang yon? Hindi po. Pagkatapos ng isang sakuna, kailangan mong mag-expect ng kasunod pa. So ganoon din po sa atin, sa kalagitnaan natin. Kapag nakatapos tayo ng isang issue, ano pang i-expect natin? Smooth sailing na? Hindi po. Kapag nakatapos tayo, nakalampas tayo sa isang issue, let us expect that another issue will come, pero dapat mas mataas na yung ating pananampalataya. As never before, we need to press together. Bakit? Meron tayong sariling bagyo sa kalagitnaan natin. Pero ano kailangan natin gawin? Maghiwa-hiwalay? Ang sabi po, magsama-sama. Serving Him who has prepared His throne in the heavens and whose kingdom ruleth over all. God has not forsaken His people. Our strength lies in not forsaking Him. So kung tayo lahat ay maghahawak sa Panginoon, hindi ba dapat hindi tayo maghiwa-hiwalay? Malapit na ang wakas. Ngayon pa ba tayo magkakaroon ng mga kung ano-anong issue sa kalagitnaan natin? And sad to say po, ang naghihiwalay sa bayan ng Diyos ngayon ay mga minor issues because some people would like to make a minor issue a salvational one. Now what else? Sabi pa po ni Sister White, we are nearing the end of the earth's history, and God calls upon all to lift the standard bearing the inscription, "Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus." He calls upon His people to work in perfect harmony. He calls upon those engaged in our medical work to unite with the ministry. Ano po ang hinihingi? Na yung nagme-medical missionary work, mag-unite doon sa ministerial work. He calls upon the ministry to cooperate with the medical missionary workers. He calls upon the church to take up their appointed duty, holding up the standard of true reform in their own territory, leaving the trained and experienced workers to press on into new fields. Hindi po bagong issue na yung medical line ay nagkakaroon ng conflict with the ministerial line. Noon pa po nagkakaroon na. So dapat alam din natin kung anong dapat nating gawin. Ang panawagan po, yung nasa medical line at nasa ministry ay dapat magkaisa. No word is to be spoken to discourage any.
for this grieves the heart of Christ and greatly pleases the adversary. So kung tayo maghahatulan at magsisiraan, sino pong natutuwa? Hindi po ba ang kaaway lamang? All need to be baptized with the Holy Spirit. All should refrain from censuring and disparaging remarks and draw near to Christ, that they may appreciate the heavy responsibilities which the co-workers with Him are carrying. Ang problema po, may mga tao na hindi nila nakikita yung pasanin ng ibang manggagawa at yung kanilang sariling pananaw ang kanilang ginagamit para sukatin yung kabanalan ng ibang tao. Ano po ang sabi? Lahat ay dapat tigilan ang pagsisensure at pagsasalita ng hindi maganda sa kanyang kapwa manggagawa. Dahil hindi mo naman naiintindihan kung gaano kabigat yung kanyang responsibilidad. Ano po yung payo ng Panginoon? Press together are the words of our divine instructor. Unity is strength, disunion is weakness and defeat. So nandito po tayo sa huling bahagi ng kasaysayan ng sanlibutan at tayo-tayo pa ba ang magsisiraan? Tayo-tayo pa ba ang magpapabigat sa pasanin ng ating kamanggagawa? So kung tayo ay nagpipress together, di ba, in union their strength. So yung pasanin mas magiging magaan. And ninalo din ng Panginoon ito para magbigay sa atin ng palatandaan ng pag-asa. So while these events may seem frightening, they also point to the nearness of Christ's return. So hindi po dapat tayo nalulungkot, natatakot sa mga pangyayaring ito. Bagkus, anong sabi? Sa Luke 21:28, when these things begin to take place, stand up, lift up your heads, because your redemption is drawing near. Redemption draweth nigh. Hindi po ba mas nakaka-excite? Nangyayari ang mga bagay nito sapagkat mas malapit nang dumating ang Panginoon. So dapat mas banal na tayo ngayon. The coming of Christ is nearer than we first believe. The great controversy is nearing its end. The judgment of God are in the land. They speak in solemn warning, saying, Be ye also ready, for in such an hour as you think the Son of Man cometh. So kung meron tayong dapat pinaghahandaan, ay hindi po yung ating ibabato sa ating kapwa at sa ating kapatid. Ang kailangan nating pinaghahandaan ay ang ating mga sarili dahil malapit nang dumating ang anak ng tao. So anong dapat nating maging response sa mga palatandaang ito na malapit na ang wakas? So, sabi sa Matthew 24:42, therefore keep watch because you do not know on what day your Lord will come. Pasensya na po, hindi po King James yung nailagay kong mga verses, but wala pong binabago sa thought. Maghanda tayo, magbantay, sapagkat hindi natin alam kung anong araw ng pagdating ng Panginoon. Sabi sa General Conference Daily Bulletin, the end is near, is stealing upon us so stealthily, so imperceptibly, so noiselessly, like the muffled tread of the thief in the night, to surprise the sleepers off guard and unready. Baka mapunta tayo dun sa sleeping preachers preaching to sleeping people. Ano po? Kaya tayo pinapagising, maging gising at mapagbantay sapagkat hindi natin alam kung kailan darating. May the Lord grant to bring His Holy Spirit upon hearts that are now at ease, that they may no longer sleep as do others, but watch and be sober. Very important po yung watch and be sober. Hindi lang po tayo basta nagbabantay. Kasi kung lasing tayo, hindi rin magiging maayos ang pagbabantay natin. So kailangan lagi tayong matino. And because of the signs of the times, meron pong pagbubukas sa mga pintuan ng mga hindi mananampalataya. Dahil nakikita nila yung kalamidad na maaring dumating din sa kanila, so magiging bukas ang mga tao sa pakikinig sa mensahe. And the gospel of invitation is to be given to all the world, to every nation and kindred and tongue people. The last message of warning and mercy is to lighten the whole earth with its glory. It is to reach all classes of men, rich and poor, high and low. Go out into the highways and hedges, Christ says, and compel them to come in, that my house may be filled. So, hindi lang po pala preaching ang kailangan. We need people who are keen or who are talented into inviting other people.
Kasi baka sabihin natin, hindi naman ako magaling mag-preach. Okay, hindi ka magaling magsalita. But you may have the talent of inviting people. Maging kang friendly sa kanila and introduce to them the faith that you have. And para makapakinggan nila, dalhin mo sila doon sa iglesia na iyong sinasambahan. So, these signs of the times is giving us open doors and windows for the message of the gospel to penetrate even yung mga matitigas ang puso. And because of these events that are happening, kailangan nating matutunang magtiwala sa sovereignty ng Panginoon. So amidst the chaos, sabi sa Psalms 46 verse 1, God is a refuge and strength, and ever-present help in trouble. Ito po yung diferensya ng may Diyos at walang Diyos. So bagaman ang bayan ng Diyos ay napapalibutan ng pagsubok. Subalit kung ang bayan ng Diyos, kung tayo na nag-aangking bayan ng Diyos ay nakatago sa Diyos, alam natin na laging may tutulong sa atin. Walang puwang sa atin dapat ang discouragement. Kasi the only time that we will be discouraged is when we take our eyes off sa ating Panginoon. At tiningnan mo yung mga troubles and trials sa paligid mo, parang insurmountable, parang ang hirap nitong malampasan. Sabi nga ni Martin Luther, if I look to myself, I cannot see any reason that I should be saved. But when I look unto Christ, I cannot see any reason where I should be lost. So, it's a matter of, kanino tayo nakatingin? Sa mga pagsubok ba? O doon sa tutulong sa atin sa pagsubok? So kung tayo kay Kristo nakatingin, lahat ng pagsubok na dadaanan natin, anong mangyayari? Magigi itong baliwala sapagkat, anong sabi ni Paul? I can do all things through Christ which strengtheneth me. And then, sabi ng Panginoong Hesus, my grace is sufficient for thee. So, what are we worrying about? If we are in Christ, there's nothing to worry about. Kaya sabi nga ni Sister White, we have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history. We are assured that as a Seventh-day Adventist, yung foundation of faith natin is established in the truth. So wala na tayong dapat ikatakot sana. Kaya lang, kung makalimutan natin ang daan ng Diyos sa ating kasaysayan. And sadly, most Seventh-day Adventists today are ignorant of our history. And what else? Ano pa ang kailangan nating pagtiwalaan sa sovereignty ng Diyos? Sabi po sa LDE 29, in the great closing work we shall meet with perplexities that we know not how to deal with, but let us not forget that the three great powers of heaven are working, that a divine hand is on the wheel, and that God will bring His purposes to pass. Ano po? God will use ways and means by which it will be seen that He's taking the reins in His own hand. So sa lahat ng nangyayari ng mga bagay sa paligid natin, ito po ay kontrolado ng Diyos. He is allowing things to happen so that we will turn to Him. That we will realize that in our own strength, wala tayong magagawa. That our salvation and safety is only dependent on God protecting us. So ang kailangan nating palakasin ay yung pananampalataya na magtiwala tayo sa lahat ng mga sinabi ng Diyos. And amidst all these things, ano ang kailangan nating tingnan? We need to look for the hope beyond the chaos that is happening. Kagaya ng nakikita natin, binasa natin kanina, pag nangyari ng mga bagay nito, ang sabi sa atin, look up for thy redemption is drawing near. So while the signs of the times point to difficulty, they also point to a glorious future. Sabi sa Revelation 21:4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. We look forward para sa panahong ito na lahat ng luha, sakit at hinanakit, sama ng loob ay papawiin sa atin. The great controversy is ended. Sin and sinners are no more. One pulse of harmony and gladness beats through the vast creation. From Him who created all flow life, light, and gladness throughout the realms of illimitable space. So mga kapatid,
Sa lahat ng pangyayaring hindi maganda sa paligid natin, noon nakakalungkot, nakakaawa na may mga taong napapahamak, bilang mananampalataya, hindi pa dapat tayong maging mapagpasalamat that our future is about to happen. At ito yung pagtira natin sa langit. So, we also need to pity those who have not accepted Christ as their Savior. So kung meron tayong mensaheng dapat ipangalandakan sa buong sanlibutan na dapat marinig ng lahat ng mga tao, ito ay ang mensahe ng Ebanghelyo. And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, and then shall the end come. We should not be focusing on the side issues na nagkukos lamang ng difficulty sa loob ng ating iglesia. Bagkus pagtuunan natin yung pansin, yung mga bagay na ikakaligtas ng mga tao. Dahil kung sa bawat maliit na bagay ay ating pagtatalunan, yung ating energy, yung effort, yung pera, yung ating emosyon ay napupunta sa bagay na hindi naman dapat kumukuha ng ating atensyon at oras. So for our conclusion, we all know that the fires, floods, wars, and unrest we see today are not merely natural or political events. They are signs of the times, fulfilling biblical prophecy and Ellen White's inspired insights. These signs call us to spiritual vigilance, bold evangelism, and unwavering trust in God. Let us heed these warnings and prepare for Christ's soon return. As we see these signs, we may pray with joyful anticipation, even so, come Lord Jesus. Sino po ang ayaw pang dumating sa Panginoon? Isa lang ang sigurado doon. Kung ayaw pa nating dumating ang Panginoon, ibig sabihin hindi pa tayo handa. Or meron pa tayong mga gustong maabot dito sa sanlibutan. But if we are living daily in Christ, hindi ba't mas ina-anticipate natin na sana Panginoon dumating ka na? Pero hindi dadating ang Panginoon hanggat hindi natin ginagawa yung ating bahagi. And that is to preach the gospel. God is giving us this opportunity, these calamities, so that doors will be opened in the evangelization of those who have not yet received the gospel. So sana po, ito ang pagtuunan natin ng pansin at hindi ang mga bagay na magkukos lamang ng division sa ating iglesia at tayong lahat ay lumulhati sa Panginoon. Pagpalain po tayong lahat at happy Sabbath.